naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sarah. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab, si Buz, at naging anak naman ni Buz kay Ruth, si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, na dating asawa ni Uriah. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotham, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Zadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matang, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang salindahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Para mas maganda dito, ano? Sa isang reception, sa isang parokya ng mga elders, ng mga tao, yung mga past retirement age na, yung mga senior citizens, merong nagpa-party yung pari sa simbahan, at doon sa party yun, meron isang 90 anyos na byudo na nakatabi sa 90 anyos na byuda. Nagkakipingan sila, nagkagustuhan, at kalagitnaan ng gabing yun, nagpropose yung lalaki, si Lolo. Will you marry me? Wala pang 5 segundo, sumagot yung babae, si Lola, yes, I will marry you. At tuwang-tuwa yung dalawa, bago sila naghiwalay ng gabing yun, nagpalitan sila ng telephone number. Kinabukasan, pagising ni Lolo, naalala niya na siya ay nag-propose doon sa babae. Nakatabi niya doon sa party. Ang problema, dahil sabi ko nga pareho na silang uli-anin, nakalimutan ni Lolo kung yung sagot ba ni Lola, oo o hindi. So hindi niya lang maalala, ano nga ba yung sagot? Oo, hindi. Oo, hindi. Oh, isip ka na isip kong umaga. Hanggang pagdating ng tanghali, hindi niya na matiis at hindi niya maalala. Kaya tinawagan niya si Lola.
Kinuha yung telepono at dinayan yung number. At sumagot, "Hello?" Sabi ni Lola. Sabi ni Lolo, "Hello? Ikaw ba yan? Gusto ko lang sanang malaman kung ano yung sagot mo sa akin kagabi nung niyaya kitang pakasal sa akin. Oo o hindi." At sumagot si Lola, "Ay, ikaw talaga, oo, makakalimutin ka na. Di ba sinagot ko, oo?" "Ay, salamat," sabi ng lalaki. At sabi ng bahay, "Mabuti na lang tumawag ka. Hindi ko na nga maalala kung sino nag-propose sa akin kagabi." Isang sa ating mga Pilipino, may tinatawag tayo, very short ang memory. Madaling makalimot. Sabi nga nung awitin, ang tao ay marupok, kay daling lumimot. At hindi lamang mga bagay-bagay at ating nalilimutan, pati mga tao-tao rin. Marami tayong nakakalimutan. At ngayong gabi ito, narinig natin ang kasaysayan ng salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang kay Jesus. At binibigyan tayo ng ideya na itong si Jesus pala ay nanggaling sa isang pamilya katulad din ng pinanggalingan natin. Katulad ng pinanggalingan natin. Kung mapapansin ninyo, hindi nyo mahalata siguro na halata na dito sa binasang Ebanghelyo ngayon, sapagkat ng unang panahon, isinusulat nila yung genealogy ng mga tao, lalo na yung mga sikat na tao. Isinusulat na yung genealogy. Ang unang katangian niyan ay ang lahat ng nasa genealogy ay mga lalaki lang. Hindi sinasama yung pangalan ng mga kababaihan. Sabagat ng unang panahon, second class ang mga babae. Yan ang mga saklap. Ngayon, baliktad na sa Pilipinas, ano? Mga lalaki ng second class. At pag sinabi ni Mrs., kinakailangan si Mr. ay sumunod. Anyway, pagdating sa bagay na ganito, mapapansin ninyo na yung apat na babae sa nabilanggit, si Tamar, si Bathsheba, yung Moabite na babae, limutan ko yung pangalan, at si Ruth, at meron pa. Dalawa dito ay prostitute. Yung isa temple prostitute. Yung isa ay bibinyagan. Yung isa si Bathsheba ay adulterer. And then doon sa linyang yon, tumulpos si Jesus. Isang pangit na yugto ng kasaysayan ng saling lahi na Jesus. And it's not only these women. Meron din naman yung mga si Haring David na pinapatay, si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. No? Marami rin silang mga hindi ginawang tama. But dito lumabas Jesus mula sa meeting ito, mula sa family tree ito, which probably reminds us na tayo rin ay nanggaling sa isang family tree. Hindi ko alam kung interesado kayo kung sino pa ang nakikilala niyo sa mga kanununuan. Yung ibang mga pamilya merong mga reunion sa Pilipinas. Reunion ng mga Reyes o reunion ng mga Ramos, reunion ng mga De Los Santos, reunion ng mga Todos Los Santos, yung mga ganyan. Sama-sama, nagkakakita-kita. But the thing is, ang nais ko lang sabihin dito is, importante ba yung ito mga ninuno natin sa ating buhay? O perhaps, hindi sila importante. It's a good question to ask. Tracing back. Why? Kapag makikita ninyo na yung kasaysayang pinanggalingan natin, yung leaping pinanggalingan natin, ay hindi natin maipagmamalaki.
hindi natin may pagmamalaki. Katulad ko, bibigyan kayo ng example. Nalaman-laman ko nung isang taon na yung palang kauna-unahang ninuno namin na dumating sa Pilipinas ay isa sa mga pirata ni Limahong. Yung kilala niyo si Limahong. Hindi yung tatak ng patita. Si Limahong ay yung piratang galing sa China noong unang panahon na lumapag dito sa bandang Ilocos yata. At sabi nung aking pinsan na yung ninuno namin ay isa doon sa mga pirata. Tingnan mo, pirata. Ibig sabihin, yun yung mga magnanakaw dito sa dagat. At ewan ko, ano pang ginawa ng kalululuhan ko. Pero na-inlove siya sa isang Pilipina at doon nagsimula yung aming angkan. At doon sa aming angkan, marami pang lumabas katulad ng kanununuan namin. Hindi naman pirata, kundi tirana. Ibig sabihin, ganyan. Kaya nga, ang sabi ng marami, like father, like son. Diba? Like father, like son, like lolo, like son, like grandson. At sinasabi pa ng ibang mga deboto o yung mga sarado katoliko na yung kasalanan ng yung ninuno ay pasan-pasan mo hanggang ngayon. Yan ang sinasabi ng maraming mga prayer group, charismatic group. Ang hindi ko maintindihan kung bakit ituturo na dala-dala mo. Kunyari, yung lolo mo ay mamamatay tao. Dala-dala mo yun sa yung balikat habang buhay. At lahat din ng kasalanan mo, imamanahin ng anak mo. Wala na bang katapusan yan? Paulit-ulit na lang. Kaya nga dumating si Jesus sa mundong ito para itigil yung kasaysayan ng kasalanan. Kaya dumating si Jesus para itigil. At dito sa kanyang likid, pagdating sa kanya, inanda ng mahal na Birhen, ay dumating si Jesus para sumpuin at talunin ang kasalanan. Kaya nga, kung sasabihin mo ngayon na ikaw ay hopeless, na hindi ka na pwedeng magbagong buhay sapagkat lahat ng lolo mo, lahat ng mga kapatid mo, tatay mo, mga tiyuhin mo, lahat kayo masasamang tao, ay hindi ako naniniwala. Bakit? Sapagkat sa binyag, tayo iniligtas ng Diyos sa lahat ng kasalanan dapat sana ay pagkantasan natin. At tayo nagsimula uli ng bago. At walang dahilan para sabihin natin na yung kasalanan ng tatay, kasalanan ng tito, kasalanan ng lolo, kasalanan ng kapatid ay dala-dala mo. Sin is personal. That is why we decide for ourselves. We do not allow, hindi natin papayagan yung pamilya natin para magdesisyon para sa atin. We do not allow our family to define who we are. We define who we are because we decide who we are and what we want to be. Marami na mahal, sa pagkakataon ito, alam kong yung iba sa inyo ay tumakbo dito sa Dubai para makalimot sa mga mapapait at mga pangit na kasaysayan ipinagkaloob sa atin ng ating mga pamilya sa Pilipinas. Tumakbo tayo, nagtago dito sa Dubai. At pagdating dito ay pilit natin kinakalimutan yung ating mga nakaraan, nakalipas, sanhi ng mga kagagawan ng ating mga kapamilya rin. Meron sa ating mga gano'n nandito. At sa ginagawa ko ngayon ay muli kong pinupukaw yung mga hindi ka nais-nais na damdaming dulot ng pag-alala sa kanila. But we have to heal ourselves. At ito ang dahilan kung bakit itong ibanghelyong ito na kahit pulos pangalan ay nagkakaroon ng kahulugan. Sapagkat si Jesus ay dumating upang sirain at masakin.
ang kasalanan. At walang dahilan para itatwa natin o ikahiya natin yung ating mga pamilya. Ano kung yung nanay mo ay born dancer? Ha? Ano kung yung tatay mo ay pusher? Ano kung tatay mo ay pari dati? O ano kung yung kapatid mo ay smuggler? Ikaw naman ay nagpapautang dito. No, I'm just kidding. But the truth is, sometimes we would like to forget. Nais ko nang magsimula ng bago. Sapagkat nais kong panibagoy ng aking buhay magsimula. Pero hindi tayo makawala sapagkat sabi nga nila blood is thicker than water. Kahit anong gawin mo, paulit-ulit ko sinasabi ko, kahit anong gawin mo, ikaskas mo man sa pader ang papindido mo, palitan mo man yan sa munisipyo, yung dugo na nananalaytay sa'yo ay kaparit nung nasa magkamag-anak mo. Pwede kang mamili ng kaibigan. Di ba? Madaling pumili ng kaibigan. Pwedeng every month meron kang best friend na bago. Pwede yun. Ganon din ang asawa. Pwede rin every month may bago. Pero yung kamag-anak, hindi mo pwedeng ipagpalit. Nandiyan yan palagi. Nandiyan yan palagi. Kaya mga minamahal, ano ang connection ngayon sa new evangelization? Na makita natin itong kasaysayan na ito, na maaaring makita natin ang sanhi ng kasalanan ay dahil walang nakikinig sa Diyos at sa kanyang mga utos, maaaring sa ating mga pamilya. So anong dapat natin gawin? Ngayon, nandito ka at nagsimula ka ng bagong buhay, ito ang kinakailangan gawin. Ikaw ngayon ay nagsusulat ng bagong kasaysayan. Na nagmula sa iyo, pupunta doon sa iyong mga tagapagmana, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo sa tubod, apo sa talag, kalingkingan, apo kung saan pa. Lahat yan. Sinusulat mo ngayon sa isaya. Ano ibig sabihin? Tama na. Kung anong malinong nakaraan, ituwid. Ituwid. Halimbawa, kung yung mga magulang mo ay hindi kasal simbahan, magpakasal ka na sa simbahan. At dito sa buhay, alam ko, nandito ngayon, marami sa atin, maraming hindi kasal sa simbahan. At pag tinanong ko, sasabihin sa akin, okay naman ho yun eh. Kasal. K-A-S-A-L. Kasal. Whether kasal sa embassy o sa consulate o sa simbahan, pareho lang mo yun. No. Hindi pareho yun. Yung kasal sa wete, meron kang 100 o 200,000 piso, pwede mo yan galing maanal. Ha? Nagsawa na kayo sa isa't isa, pupunta ka doon sa pan, pwede mong ipa-anal niya. Simbahan, hindi. That is why the wedding in the church teaches you the word permanent. At ito ang ituturo mo sa mga bata. At kalimitan ng dahilan ng mga kasal sa consulate o sa embassy o sa web, number one, wala mo kaming budget time. Aba, ang sagot ko naman dyan, special winter offer. Libre. Pagkasal. Narinig niya. Habang nandito ako sa St. Mary, pag ikaw ay kasal na sa West at gusto mong pakasal sa simbahan, libre. So budget, ang problema, hindi budget. Pangalawa, gusto mo namin ma-witness ng pamilya namin sa Pilipinas, yung aming kasal. Ang sagot ko naman dyan, gamitan nyo ng Skype. Pwede namang in real time. Makita naman kapag anak nyo doon, i-video, at pag uwi nyo sa Pilipinas, ipalabas nyo na lang, pumunta kayo sa Max o sa Jollibee o kung saan, at habang nagkakainan kayo ng manok, natin yung video umaandar habang kinakasal kayo. Ano pang dahilan? Siguro meron ng
dating kasal. Kaya hindi makapagpakasal. Kahit na may ganun, pwede rin pumunta. Ang ibig sabihin lang, kaya ko sinasabi to, sapagkat sa nais mo magsimula uli ng bagong buhay, kasama ng iyong mga anak, kinakailangan turuan ang mga bata ng pananampalataya, and you have to start with the sacrament of matrimony. Sapagkat yan ang naggagawa ng permanent sa inyong pagsasama. Hindi yung kasal sa kung saan-saan. Kasal sa simbahan. Tinuturo sa bata. New evangelization. Ito ang problema sa Pilipinas. Nakikinig ang mga tao kung kani-kanino. Nasabi na, pwede na yan. Basta kasal. Pareho rin yun. Aba, hindi pareho yun. Ang biyaya ng Diyos ay nandito sa sakramento ng kasal. At tanungin mo ang sarili mo, anong problema? Bakit hanggang ngayon hindi pa kayo kasal sa simbahan? Ano pang problema? Bakit hindi natin magawang ibigay yung ating sarili sa simbahan? Naku, ay nag-i-enjoy siguro tayo dito sa Dubai. New evangelization. Saka na yan. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong buhay dito sa Dubai. Okay na yan, once a year. Pupunta ako simbang gabi. Masaya, maraming ilaw. May mga anghel, may mga pakpak na gumagalaw. May mga anghel na may mga trumpeta. At mayroong mga tao gumagapang at lumalabas simbahan. At masaya pagkatapos ng misa, hindi pa man tapos ang misa, nauna na yung iba. Para mauna sa tren. Tama na yung once a year na. Saka ang daming namimigay ng flyer sa labas. Wow! Parang kakaiba to. Sa Pilipinas, wala ito. Pag ordinary Sunday, wala ito. Bakit pag simbang gabi, meron mga namimigay dyan kung ano-ano? Restaurant, parlor, born again, pagkain, masahe, sa passport. Dito evangelization, we forget. Madaling makalimot ang tao. Kung bakit lang ba nung kararating mo lang dito sa Dubai, nung nakita mo yung St. Mary, sabi mo, Lord, ngayon binigyan mo ako ng pagkakataong makarating sa Dubai, gagawin kong linggo-linggo, makarating dito sa iyong tahanan, upang ikaw ay dalawin, upang ikaw ay pasalamatan, upang ipadama ko sa iyo na meron akong oras para sa iyo. Kailan lang yun? 10 years ago? 5 years ago? Sinabi mo yun. Bakit ngayon? Ang tao marupok, kay Galil, lumimot. And that is why the church today calls for new evangelization. Ano yung dapat natin gawin? Para here and now, existentially, here and now, what can we do? Para hikayatin kayo. Ano yung responsibility ng simbahan? Na hindi lamang simbang gabi pupunta dito. Hindi ibigay yung oras din sa Diyos. Because God has given us so much life. Ang daming binigay ng Diyos sa atin. Mas maraming naman siguro yung binigay na magaganda kaysa pangit, di ba? Walang sumasagot. Ulitin ko. Mas marami naman siguro binigay si Lord na mas maganda sa'yo kaysa pangit, di ba? Okay. Hindi ka may tumigil sa likod. Kaya mga minamahal, sa gabi nito, I think it is good to look back. Sabi nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, pag natinig malalim. Lilingon tayo sa nakaraan. Tingnan natin yung kasaysayan. Nilala natin sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang. And look at the life you are living right now. Gusto mo bang ganun din ang maranasan ng iyong mga anak?
kung paano ka pinabayaan ang iyong nanay, kapag yung nanay mo, walang ginawa kundi magmadyong sa kapitbahay. O di ibigay si tatay. Pero kung alam na nanay, lahat ng anak niya na babae, pinadala sa Japan. Nung panahong uso pa yun, yung 20 years ago, or 15 years ago, yung nanay na yan, nanay, siya mismo ang nag-recruit sa mga anak niya. Legal daw siya, legal recruiter sa pag-anak niya yung recruit. Pero sinong ina ang ipapahamak ng kanyang mga anak? Siya yun. Oo, yun yung sagot. Siya yun. Tanong mo, sagot ko. Siya yun. Gusto mo ba ituro sa iyong mga anak yung natutuhan mong mali? Hindi. Tanong ko, sagot ko pa rin. Kaya mga minabahal sa gabi ito, ipagdadasal namin, kung bakit pa yung kasaysayan namin, huwag na natin ipasa pa doon sa mga bata. At ang pwede natin ipasa, isang magandang halimbawa, isang tahanang ang mga nakatira ay nagmamahalan. Kahit na kayo ay nag-sharing, meron din kwan yan. Okay din yan. Ha? Dito sa Dubai, usok-usok kasi yun, siyempre. Pero pwede rin naman kayo magmahalan doon. Sakita, huwag na masyado. Minsan nagkakataloy ka naman ng kwan. Sa mga misis, ha? Huwag na. So pwede natin, kahit gaano kapangit yung ating kasaysayan, there is always hope para din sa mga bata. And I guess new evangelization starts from you. From us now. It's a new story we are telling. It's a new story we are writing. At ikaw ang responsable doon. Kaya sa minsan ito, hilingin natin sa Diyos, bigyan tayo ng lakas para magawa natin ng kasaysayan ito ayon sa kanyang kagustuhan. Amen. Amen.